Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is Tech Jaryo para sa ulo ng mga balita. Sa Noipy Geeks, ITEL A70 may Unisoc T603, 6.6-inch HD Plus display, 5,000 mAh battery. Magkano kaya? Nako, magugulat kayo. Napakamura nito. Sa Gadgets 360, Poco C65 with 6.74-inch HD Plus display, 18 watts, fast charging, launch. Isa pa to, umuulan talaga ng budget smartphone ngayon. Sa Gizmo China, Xiaomi 14's Ultra Space Storage Expansion gives 8GB extra real storage on 256GB models. Xiaomi 14's Ultra Space Storage, ano to, makakatulong or gimmick? Sa Unbox.ph, the Xiaomi 14 Pro can double as a pocket hammer. So, bagong feature from Xiaomi, gimmick din ba ito or useful? Kung interesado ka sa mga balitang ito, topic na to, let's start! Sa Noipy Geeks, sa panulat ni Patrick Cañete, ITEL A70 Unisoc T603 CPU, 6.6-inch HD Plus display, 5,000 mAh na battery. So ito po kanyang itsura. Actually, maganda kung tutuusin kasi yung camera niya is inspired sa design ng iPhone. Yun lang sa harap is teardrop notch, which sabi ng iba daw is pangit, pero sa akin maganda pa rin naman yan. Ang kanyang specs, teka bago tayo lumipat ha, dynamic bar, uy may ganun siya, parang sa iPhone nga, dynamic bar, bangis, 120Hz touch sampling rate to ay hindi screen refresh rate ha, 500 nits of brightness, 6.6 HD plus, uy, maganda, para sa isang budget, maganda yung pinapromise niya, 5,000 mAh battery at Android 13 na rin naman siya. Other specs, ito, diretso na tayo sa kanyang specs, teka, baba tayo, eto. ITEL A70 specs, ITEL OS 13 na Android 13, dual SIM, 6.6 HD Plus, so 720p po ito, 720p nga, 60Hz lang po yung kanyang refresh rate, pero in fairness naman 120Hz touch sampling rate siya, 1.8GHz Unisoc T603, so 1.8 lang po siya, hindi po siya umabot ng 2GHz, so expect na this is low powered lang po ito na smartphone, okay? And may reason naman kung bakit. Maganda, ang pinakamagandang reason niya is dahil sa pricing niya na 3,499, 3,500 lang po, 3,500, okay? At magkakaroon po siya ng 3GB version na 3,000 pesos lang. So goods na goods po ito sa mga kids nyo. Okay? Para sa mga kids lang siguro, gusto lang manood lang ng YouTube. Yun, yes, ulit, tapos like gaming. Mga kids lang to, or pwede rin sa mga matatanda. Yung hindi naman mahilig gumamit ng mga apps na demanding. Best po ito sa kanila. Napakamura na po niyan. 3,000 pesos yung 3GB version. 3GB version pero 128GB yung storage. Ang laki nun! Para sa 3,000, 128GB yung storage, marami-raming masasave dyan. Hindi nga lang siya performance level, pero marami kang masasave. Hindi mo kailangan dito micro SD card. Depende rin siguro sa user. But 128GB is solid na. Sarap naman. Sana laging ganito. Kahit budget, mataas ang storage. So, starting ng 3,000 to 3,500, meron na po kayong ganitong specs. Okay? Again, this is not for gaming. This is most likely for multitasking. Pwede. Hindi masyado sa multitasking, more on entertainment ito. Pero makakapagtrabaho to base sa basic na pangangailangan nyo. Basic na pangangailangan. Other specs, ay may 256GB na ano pa siya, variant to. Magkano? Ito siguro abot ng 4,000 to sa 256GB. 8 megapixel yung front, 13 megapixel yung likod, side mounted fingerprint. Ay, panalo. Usually kasi nawawalan na ng fingerprint pag bumaba na ng 3,000, pero siya meron pa rin. 4G LTE of course. At eto pa malupit, 2.4GHz and 5GHz na Wi-Fi. Sa 3,000 pesos, kaya niya mag-detect ng 5GHz na Wi-Fi. Totoo kaya ito? Totoo to, bangis. Bluetooth 5.0 GPS. Panalo to. Sulit to kung sa sulit. 5,000 mAh battery. Galante talaga ni ITEL pagdating sa specs. So yeah, kung interesado kayo sa details na to, iwan ko yung link sa video description, kayo na mismo magbasa. Okay? Lipat tayo sa susunod na balita. Galing sa Gadgets 360. Sa panulat ni Sucharita Ganguli. Poco C65 with 6.74-inch. Actually, na-feature na to, napanood akong video nito galing kay Gadget Sidekick, kay Boss Richmond. Actually, pahiramin niya ako ng unit na to para ma-review ko ng 1 week. So, yeah, abangan nyo, baka ma-feature ko to. Hopefully mahiram ko nga talaga. Kaso busy si Boss Richmond, subukan ko lang. HD Plus
So 720p siya, 18 watts, fast charging, di na masama. Ang pricing nito I believe is nasa 3,500 to 4,000 pesos yata. Teka, this is Indian hanap tayo ha. Sa Pinoy version, Poco C65. Ba't nga ba Indian version yun ako ito galing sa unbox.ph to. Itong isang to. Sa panulat ni Duway Guizon. Ang pricing yata dito kung di ako nagkakamali. Ito yung specs niya Helio G85 processor, 8GB yung RAM, 256GB na storage, 6.74 inch, malaki ang screen, 90Hz pa. Okay, 720p, 8 megapixel sa harap at 50 megapixel sa likod, 5,000 mAh battery, 18 watts at Android 13. Ayun, the price is, okay, ito pala. 499, 5,000 pesos sa 6GB na RAM and 8GB na RAM naman is 6,000 pesos. Kaso early bird starting to Magkano yung actual na price? Okay. Ito, ang totoong price niya is 5,499. So 5,500. Ito naman ay 6,500. So binawasan siya ng tigpa 500 kaya introductory price niya early bird price is 5,000 at saka 6,000. Pero yung totoo, yung actual na price after ng launching na promo is 5,500 and 6,500. Okay? Just malinaw lang. Tapos tingnan yung itsura. Actually, yung ganda ng design is mukha siyang premium. Hindi mo isipin sa unang tingin to na na cheap Maganda. Solid yung design. Tingnan nyo naman okay. Tapos meron siyang teardrop notch. Hindi ko alam bakit ang daming hater ng teardrop notch. Mas maganda nga yan sa punch hole. So yan po. Mayroon pa bang ibang masasabi rito? Actually, iwan ko lang yung link nito sa video description. Wait. 5,000 mAh battery with support 18 watts as fast charging via micro USB port. Ayun. Doon siya nag-cut corners. Hindi siya Type-C. This is micro USB. Alright. 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 GPS, blah blah blah. May okay. Meron naman siyang side-mounted fingerprint. So, yun lang. At eMMC 5.1 yung kanyang storage. So, din lang siguro medyo micro USB pa kasi medyo mabagal yan sa data and sa charging. But, okay lang yung sa charging kasi 18 watts naman talaga yon. But, sa data kasi is medyo mabagal yan. But, okay. So, iwan ko yung link sa video description in case na interesado rin po kayo rito sa unit na ito. And, lipat tayo sa Gizmo China. Xiaomi 14's Ultra Space Storage Expansion gives 8GB extra real photo storage, hindi siya yung virtual, on 256GB models sa panulat ni Rajesh. So, okay, sabihin ko na siguro direct to the point, 8GB storage is hype, pang hype lang, gimmick po yan. 8GB storage in actual usage siguro ang mailalagay mo lang dyan 3-4 na movies na HD plus to 1080p. Kung nanonood ka ng super low resolution, siguro makakalagay ka dyan ng mga 5 hanggang 10 movies, yung tipong medyo pixelated ng bagya, pero gusto mo na malinaw, mga 3-4 na movies. Tatlong movies. 4. Sige, lagyan natin sa 4 na movies. Basta kung tingin nyo malaki sa inyo ang 8GB na storage, extra storage na yan, I'm happy for you. Siguro hindi niyo naman kasi siguro hindi kayo masyadong kumukonsumo ng malalaking storage. Hindi kayo nagsasave ng malalaking files or etc. Good for you, but for those na medyo makonsumo talaga, like nagsasave ng mga videos, nagtatake ng videos, nagre-record ng videos, nag-gaming, so on and so forth, 8GB is actually sobrang liit. That's early 2000 pa na technology, yung 8GB. So, I'm telling you na that's gimmick. Yeah, gimmick po yan. Huwag po kayong papasilot yan. Another way para kung yan ay inakyat nila sa 64GB, kahit 32GB na lang medyo sasabihin ko pang okay, goods. But 8GB, it's not much. Okay? Tell you the truth. It's not much. 32 siguro, pwede pa. 16, it's not much din 32, pwede pa. At least, sa 32GB, makakalagay ka ng isang game. Isang maayos na game sa 32GB. Like Call of Duty Mobile or Genshin Impact. Goods. But 8GB, it's gimmick. So, yun lang. Anyway, lipat tayo finally sa huling balita sa panulat ni Dane Enerio.
Sa unbox.ph po ito ha. The Xiaomi 14 Pro can double as a pocket hammer. Actually, yun. Buti may video. Makakakita ko sa inyo. Panoorin muna natin. Then, sasabihin ko kung ano yung... sasabihin ko yung opinion ko. Grabe. Teka, saan ba tayo? 朋友们，开打。 Okay. 先看啊，屏幕是好的啊。 Okay, wala siyang wala. Pinakita niya yung screen, diretso ng book. Oh my god. Holy wow. Dent. Wala bang man lang dent? Yun ako, slow mo. Talagang sumasaya talaga. Kantong-kanto pa oh. Anong technology ginamit dyan? Nice 我们就现在呢，把钉子就全部都穿过这个木板，看一下这个手机能不能给它定进去啊。 Anyway, okay. Kung ito ay totoong feature, tingin ko naman totoo. 90% totoo. Kasi gusto ko makita na mag-review kapwa natin mga Pinoy talaga. Makita ko na gawin yan sa Xiaomi 14 Pro. So, pagka yan, 100% na talaga. Pero 90% tingin ko naman totoo. Hindi naman siguro nila ipagyayabang yan, i-demo ng ganyan nang hindi totoo yan. Kasi marami talagang YouTuber na magte-test yan and mapapaya sila kung hindi totoo yan. So, I think totoo yan. And if that is true, this is one of the best new features sa age natin dito sa era ng smartphone. Yan. Kasi hindi na po problemahin ng kahit sinong user na mabagsak ang smartphone na yan. Kahit anong gawin mo, pwede mo nang pagtabihin ang smartphone mo at susi at mga barya sa bulsa mo nang hindi ka na nagta-tempered glass. Ganyan po kaganda ang technology na yan. Kung yan, hopefully, i-adapt ng iba pang mga brands. Nila Xiaomi, nila Infinix, nila Samsung, nila Apple, maybe even Apple, my God. Pag si Apple naglagay niyan, i-hype niyan, tapos papangalanan niya na kesyo, para siya naka-invento ng ganyan, but joke lang yan. Anyway, this is one of the best na innovation sa display sa glass ng mga smartphones. And I hope na ito ay i-adapt ng iba. In comparison, the ceramic shield glass used on the iPhone 15 Pro Max supposedly had slightly lower rating of 814, while the Gorilla Glass Victus 2 on the Samsung S23 was rated at 670. Hindi ko alam yung HVO na yan, HV 0.025 na yan. Hindi ko alam yung, ko lang nakita yan. Siguro yan yung tibay ng glass for some reason. Kasi ito, translated to English, is a Dragon Crystal glass. This glass is touted as being the hardest and most durable smartphone glass on the market with a Vickers hardness rating of 860 HV0. 860 siya. So, yun yung ginagamit na technology. Si iPhone 15 Pro Max, 814 lang. And then si Galaxy S23 Ultra is 617 layo. Mas malapit-lapit si 14 Pro Max. So ibig sabihin slightly pwedeng ipampukpok. Hindi naman siguro. Pero wow. Wala akong ano. Pero isa lang nasa isip ko ngayon. Isa lang tumatakbo sa isip ko ngayon. Sana ma-adapt yan ng ibang mga brands. Lahat ng brands actually. Para hindi na to maging problema. Ang pinakamagiging problema na lang currently, pinaka talagang bitin pa rin hanggang ngayon na hindi nila talaga mabigyan ng malaking upgrade. Puro maliliit lang na upgrade lang is sa battery. Tataasan lang nila ng another 1,000 mAh or papabilisin lang nila yung charging. Sa totoo lang ako, as a user, lalo pag nasa labas ako or hanggat maaari, pag nag-game ako, mas matagal matapos. Preferred ko kasi syempre yung matagal malobat, like 1 week. Kailan mangyayari yun? Hanggang 1 week yung battery charge mo kapag nag-gaming ka. At kapag hindi ka nag-gaming, aabutin ng 1 month. Kailan kaya yun? Pero I'm still happy na kahit sa display na lang dito sa glass na to ng Xiaomi 14 Pro is wow, mapapawaw ka na wow, ito na yun. Isa sa mga problem ng mga users na nababasagan lagi ng display. Possible na pricing is around 39,000 in China. As pagka ang binili mo ay yung may titanium alloy, aabot ng 51,000. Oh, may titanium din sila gaya sa iPhone. But I prefer this kaysa sa iPhone. Kasi kung ganyan ang technology ng screen, tapos may titanium alloy, indestructible na yan. Indestructible. Wow. Yun lang sabi ko. Anyway, kayo, ano masasabi nyo? Habang kanina na tayo ng mga budget smartphones, may napili ba kayo doon? Alin doon ang tingin nyo solid doon na
baka bilhin nyo para sa inyo or para sa mahal nyo sa buhay, sa mga kids, sa mga matatanda sa bahay nyo. Alin doon? At ano din na masasabi nyo rito sa Xiaomi 14 Pro's Wow Glass? Hindi ko alam anong pwede itawag dito. Basta pocket hammer nakalagay lang dito eh. Antindi nito. Antindi, wow. In-house Longjing glass. Okay. Longjing glass ang tawag sa kanya. Alright. So yan. Hanggang doon lang. I hope naging informative ito kahit paano sa inyo. Don't forget to subscribe, like, and share. Hanggang dito lang. This is Rain Mangyaran. You're watching Tech Jaryo. I'm out.